Maranatha, come, Jesus come. Jesus is coming again. Okay? Mapagpalang araw sa inyo lahat, mga kaibigan. Nagbabalik na naman ang inyong lingkod upang magpatuloy sa ating ginagawang pag-aaral sa mga written prophecy. At tayo nasa chapter 24 ng Gospel of Matthew. At ito ay ginagawa natin verse by verse. Ang chapter 24 hanggang chapter 25, ito isang bahagi, isang seksyon ng Gospel of Matthew out of 28 chapter. Ito ay tinatalangin natin upang malaman natin ang dapat natin gawin bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo, sapagkat siya ay magbabalik. Okay, ako ngayon likod, Eleg Hebreo, at sana samahan niyo ako sa aking gagawing pagtuturo dito sa mga nasusulat sa chapter 24 ng Matthew. At sana basahin nyo ang mauna kayong magbasa sa chapter na ito, chapter 24 at 25, sapagkat ito naman ang aking ituturo. Hindi po ako nagtuturo ng iba-ibang topic o patanong-tanong sa Biblia. Well, maganda rin po yon, kaya lang mas maganda na nasusubaybayan po natin at napapag-aralan natin buong konteksto ng ating pinapag-aralan. Lalo-lalo na when studying eschatology. This is the study of the end times. At yan po ating pinapag-aralan sa kasalukuyan. Marami na rin tayo ng pag-aralan dito sa chapter 24, di ba? Ang una natin pag-aralan dito ay tungkol sa prophecy ni Jesus Christ na sa pag-asira ng templo at walang matitira ni isang bato, at ito may nangyari noong AD 70, so prophecy fulfilled. At yung mga kasagutan niya sa tanong ng kanyang mga alagad kung kailan siya magbabalik, yung palatandaan, ay siya natin pinapag-aralan. Yung signs of the end times, kung kailan ang kanyang pagbabalik at ang katapusan ng panahon. Alam niyo, ang matatapos po ay panahon, hindi po ang daigdig. Okay. Hindi po magwawakas ang mundo. Hindi po. Ang magwawakas po ay ang panahon. So, natalangin natin ang kanyang sagot nung siya nasa Mount of Olives, na sinabi niya na magkakaroon ng deception, maraming Christ na magpapakilala sa daigdig, at yan po ay nandito na ang mga nagpapakilala na sila ang Kristo. Ganon din tungkol sa mga wars and rumors of wars, famine, pestilences, earthquakes, at tungkol sa birth pains, sa pag-aralan natin yan, yung persecution and tribulations na mangyayari sa Israel, at naranasan din ng church ang persecution, but pag-aralan natin ang Israel po ang papasok sa tribulation, sa tribulation, yan na po yung salvation ng Israel. Ang church po ay hindi papasok sa tribulation. At ang church po ay mararapture. At ngayong araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa lawlessness. Tayo nasa verse 12 and 13. Yan po ating tatalakayin. At babasahin ko po. Verse 12 and 13. Yung nga ba? Baka mali Okay, tama. Verse 12 and 13. Yan po ang ating tatalakayin.
Verse 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold, but he who endures to the end shall be saved. Yan po sabi ni Jesus Christ. Ang sabi niya, magkakaroon ng lawlessness. It will abound. Ang ibig sabihin, lalaganap ang kasamaan. Lalaganap ang kasamaan. At sa atin namang panahon, nakikita natin na nagganap na ito sa kasalukuyan. It's happening now. Lawlessness means without law. Without law. Walang kinikilalang batas. Walang iniginagalang na batas. Batas ng lipunan, batas ng bansa, at ang batas o ang kautusan ng Diyos. Hindi na po ito iginagalang. Ang ayon nga sa definition ng Merriam-Webster ay ganito. Lawless means not regulated or based on law, not restrained or controlled by law. So in the last days, we can see na nangyayari ngayon ang lawlessness, increasing lawlessness, abounding lawlessness. So it is alarming signs of the end times, mga kaibigan. Ang lawlessness ay isang tanda ng pagbabalik ni Jesus Christ na wala naman nakakaalam kung kailan siya magbabalik. So kahalagahan na mayroong palatandaan, ito yung napapaghandaan. Kaya nga na tayo nag-aaral ng prophecy is to prepare us, not to scare us. Kaya wag po kayo matakot sa aking pagtuturo dahil hindi po ako nananakot. At nagpapahayag po tayo para tayo makapaghanda, hindi natin maranasan ang sasapitin ng mga hindi naniwala at naghanda sa pagbabalik ni Jesus Christ. So ano ang nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa panahon ito? Bali dito sa Pilipinas hindi natin napapansin, bagamat laganap sa atin ng kasamaan, dumako po tayo sa United States of America at sa Europe. Alam nyo, nang mamatay si George Floyd, ito yung balitang-balita sa buong mundo. Itong si George Floyd ay namatay kasi ang pulis na tumuhod sa kanyang ulo ay hindi inalis ang kanyang tuhod hanggang sa mamatay si George Floyd. At dito ay sumiklab ang mga riots sa Amerika, protests, rallies. Pero ito naman ay hindi dahil talaga kay George Floyd. Ginawa lamang itong dahilan para isagawa ng mga lawless element at ng mga may pakana. At alam po natin, ang may pakana na lahat ng ito nangyayari ay walang iba kundi si Satanas. Dahil nasusulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, for the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. So, yung mga kasamaan na nangyayari sa atin ngayon, ito ay ang may kagagawa na si Satanas sapagkat init na si Satanas na may pakilala niya ang Antichrist. Kasi nagmamadali na si Satanas na maghari na ang Antichrist. Dahil galit na galit si Satanas sa Hudyo at sa mga Kristiyano. Pero hindi pa umaalis ang humahadlang. The restrainer is not taken away. So kailangan magkaroon ng rapture, mawala ang church of believers in Jesus Christ, then Satan will reveal his Antichrist. So anong nangyayari sa kasalukuyan, mga kaibigan? Across the United States, there are murders, rapes, robberies, riots, assault. May napatay na sila mga police officers at gusto nila alisin ang mga police, defunding the police officers. Across Europe, nangyayari ang lahat ng ito. Ang kasamaan ay laganap, lalo laganap, increasing exponentially. Sa lahat ng panig ng mundo ay nangyayari ang mga ganitong paglaganap ng kasamaan. Na tila baga
baliwala na ang paggawa ng masama. Natanggap na ng lipunan ang mga kasinungalingan at ang fake news. Ang fake news ay totoo na ngayon. Sabi nga ng Prophet Isaiah, yung masama ay nagiging tama. So yan ang nangyayari sa kasalukuyan, mga kaibigan. At ito ay bilang palatandaan ng pagbabalik ni Jesus Christ. So, ang lahat ng ito, mga kaibigan, ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Satanas. Dahil gustong-gusto niya na ang Antichrist ay makatayo na. Kaya, mangyayari na it will increase, at sinabi naman ni Jesus Christ, lawlessness will increase. Lalala, lulubha ang kasamaan bago siya magbalik. At ang mangyayari, malalamig ang pag-ibig. Love will grow cold. Ayan. Malalamig ang pag-ibig dahil sa kasamaan. Tingnan niyo, mga kaibigan, sa nangyayari sa kasalukuyan. Ang salitang pag-ibig ay palasak na lamang. Pero sa katotohanan, hindi na ito nararamdaman. Sa lahat ng panig ng lipunan. So sabi ni Jesus Christ, love will grow cold. And because of iniquity abounds, love of many shall wax, will become cold. Tingnan nyo ang relihiyon. Di ba tinuturo ng relihiyon ay pag-ibig? Di ba napapakinggan natin na sinasambit ng mga naglilingkod sa Diyos, ng mga ministers, ng mga pastor, ng mga pare, ang salitang love? At madalas kino-quote pa nga nila ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, and those who believe shall not perish but have everlasting life. Yes, tama po yun. Tama ang salita ng Diyos, hindi magkakamali. Pero yung nagpapahayag ng salita ng Diyos, meron po bang pag-ibig? Kaya mapapasin natin, sa lahat ng relihiyon, non-denominational man o may denomination na silang kinabibilangan, hindi ba madalas sila ay nagsisiraan? Ang division, ang jealousy, nararamdaman, nakikita, napapakinggan, na dapat yung pag-ibig ay nagmumula sa churches, pero nakapapansin pa ng mga tao, yung mga churches ay nag-aaway-away. Ang salita ay pag-ibig, pero sa mga puso nila ay mayroong division, mayroong jealousy. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay hindi nararamdaman. Ito mismo sa relihiyon na naghahatid ng salita ng Diyos, nagpapahatid ng pag-ibig ng Diyos, nangangakit upang sumama sa kanila dahil nasa kanilang pag-ibig, pero pagdating naman minsan sa loob, hindi mo na maramdaman ang pag-ibig. There is stripes, there is division. So nalalamig na ang pag-ibig sa isa't isa. So nagkakaroon ng pagkakampi-kampi. Pagkakampi-kampi. Pagkakapangkat-pangkat. At yan hindi lingid sa inyong mga mata, mga kaibigan. At ito yung nangyayari na. Kaya hindi pwede, hindi magkatotoo ang sinasabi ni Jesus Christ. So especially this time, mga kaibigan, we are in the church era.
At ang ating season o ating panahon, tayo nasa Church of Laodicea. So yung 7 churches na sinulatan ni John sa Book of Revelation, yun ang church history, the complete church history, and at yung mga churches na yun, nakikita natin ngayon sa panahong ito, sa iba't ibang mga churches, yung 7 churches ang kanilang mga karakter. At ngayon, ang karakter ng church ngayon is lukewarm. Nalalamig. Bakit? Sapagkat tayo nasa sa perilous time na. Nalamig na ang Church of Laodicea. Lukewarm. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kasi maligamgam ka, hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusupla kita. At si Jesus Christ kumakatok na rin sa church ngayon. Dahil si Jesus Christ ay nasa labas ng church. Kaya kasi siya kumakatok, hey, pwede ba makapasok at makisali sa inyong makipag-fellowship sa inyo? No? So, nasa ng fellowship ngayon ni Jesus Christ sa church. Hindi naman lahat, pero mayroon pa rin fellowship sa church. Pero, generally speaking, ngayon, panahon to, ang sinasabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 3, we are in a perilous time. Sabi niya, sa verse 1, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. Lovers of themselves. Kung makikita natin yan, alam nyo, nung ako yung nagpapastor pa, at gusto ko makita ang karakter ng isang tao, bibigyan siya ng picture. Group pictures. At alam nyo, sa group pictures, sino ang una niya hanapin? Ang kanyang sarili. Gusto niya makita ang sarili niya. And then today, pag may hawak ng cellphone, ang isang tao, sa bagay, lahat ng tao may cellphone ngayon. Bata, matanda, may cellphone. So everybody has one. Eh, anong ginagawa? Selfie. Selfie. Because it is a proof of selfishness. Lovers of themselves. Lovers of money. Boastful. Proud. Abusive. Disobedient to their parents. Ungrateful. Unholy. Without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Yan po ang panahon natin ngayon. Hindi pwedeng magkamali ang Bible. Ako'y nagkakamali. Hindi po tayo perfecto. Pero ang binabasa kong Biblia ay inerrant. Walang kamali-mali. Yan po ang Biblia ang ating pinapag-aralan. Na sinulat ng mga pinuspos ng banal na espiritu, mga propeta. At yan po mga propeta, na sabi ko nga sa inyo, ang tunay na propeta, mga ibigan, ay may mga sinulat na libro na nasa Biblia. Si Apostle Paul ay isang tunay na apostol sapagkat siya ay may sinulat na marami. Ang mga epistle sa Bible, sa New Testament, ang pinakamaraming epistle na sinulat ay si Paul. Kung di ko nagkakamali, 13 epistle ang sinulat ni Paul. From Romans to Philemon. So, nangyayari na mga kaibigan ang lahat na tinura ni Jesus Christ nang siya tanungin ng kanyang mga alagad kung kailan, kung anong palatandaan ng kanyang muling pagbabalik at ang katapusan ng panahon. Lovers of themselves ang tao ngayon. Lovers of money. So the love of many will grow cold. Malalamig ang pag-ibig ng mga tao dahil sa kinakailangan mangyari ito. Kinakailangan mangyari ang lahat na nasusulat upang matupad ang lahat na pahayag ng Diyos. Ang lahat na kapahayagan ng Diyos, mga kaibigan. So yan ay katibayan natin nakikita ngayon.
Hindi na ito lingid sa ating mga mata. Ang paglaganap ng kasamaan, ng lawlessness, inuulit ko, pagbukas mo ng television, manood ka ng balita, lawlessness. Magaling ka sa radyo, lawlessness. Magbasa ka ng dyaryo, lawlessness. At yung kung saan mapapakinggan mo at maramdaman mo ang pag-ibig, pumasok ka ng simbahan. Pumasok ka sa simbahang A at pumasok ka sa simbahang B. Tanungin mo kung minamahal niya ang A at minamahal niya ang B. Nagmamahalan ba ang simbahan? Divided na ang simbahan ngayon, mga kaibigan. That's the problem of the church today. It is now divided. Tama, pag nandun ka sa kanilang denomination, you are loved. Pag lumabas ka na ng church, I don't know kung mahal ka pa nila. Napapakinggan ko nga, mga kaibigan, kung ikaw nasa church na to, ikaw ay tupa. Kapag lumabas ka at lumipat ka na ibang church, ikaw ay nagiging kambing. Grabe mga kaibigan. Mula sa bibig ng mga lingkod ng Diyos, yung tupa sa iglesia na kanyang kinalalagyan, pag lumipat, nag-iiba, nagiging kambing, is that love? So the church is sick. Malaki ang sakit ng churches ngayon, mga kaibigan. Kulang na sa pagtuturo, kulang pa sa pag-ibig. Kaya I prefer to be non-denominational, my friend. Kaya ito naging desisyon ko bandang huli. May politika sa church, mga kaibigan. Sa bagay, there is no perfect church. And you cannot select one. Pero kung saan ka nilagay ng Panginoon, manatili ka hanggang sa kay gamitin ng Panginoon. Pero masasabi ko, walang perfect church at wala kang makikita. Pero nakakalungkot. Ano nangyayari ngayon? Love? Bukang bibig na lang yan, mga kaibigan. Ang tunay nagmamahal sa atin na walang iba si Jesus Christ. Yun lang. Si Jesus Christ lamang ang tunay na nagmamahal. Maaaring mahal ka ng pastor mo ngayon kasi kasama ka sa church. O sa anumang relihiyon, maaaring mahal ka ngayon. Pero pag humiwalay ka, hindi ko alam kung mahal ka pa nila. Ganyan kagrabe ngayon ang daigdig. Kaya ang love. Bukang bibig na lang, mga kaibigan. Kaya nga ako nagtuturo nung pastor pa ako, bihira akong ang love kasi that is positive eh. That is an action word. Kapag sinabi mo mahal kita, dapat pinapadama mo ang iyong pag-ibig mula sa iyong puso. At kung mahal mo isang tao, hindi mo sasisiraan, hindi mo sasaktan ang kanyang damdamin. Pero bakit pag hindi mo nakasama sa church, iba na. Nag-iiba ang pakikitungo. Kaya tatawa lang ako, mga kaibigan. Sa edad ko ito, laki pa ako sa kalsada. Lumaki ako sa kalsada, mga kaibigan. Standby. Iba ang samahan. Kuminsan, doon mo pa mararamdaman ang pag-ibig sa kalsada. Well, hindi naman lahat. Kaya nga lang, in general, may pag-ibig din sa church, may pagmamahalan din. Pero ngayon talaga parang ang hirap nang hanapin. Hindi na nararamdaman. Kaya nga, kinakailangan ng bumalik ni Jesus Christ para maramdaman ang tunay na pag-ibig. Pagdating sa pag-ibig, parang
Parang hindi ka mo na makita eh. Ang lamig ng mga tao. So yan ay nangyayari mga kaibigan sapagkat sinabi ni Jesus Christ na ang mga bagay na yan ay magaganap kasi yan ang palatandaan ng kanyang pagbabalik. At kapag hindi nangyari yan, baka matagalan pa ang kanyang pagbabalik. Ha? Pero nakikita natin, it's happening right now mga kaibigan. Then sinabi niya sa verse 13, but he who endures to the end shall be saved. Yung mga pagtitiis hanggang wakas ay siya maliligtas. So, sino ba ang maliligtas pagdating na wakas? Mga kaibigan, ito po ay walang kinalaman sa kaligtasan ng ating mga sa kaligtasan ng church. Una, ang Matthew 24, this is a sign for his coming to Israel. Nasabi ko na sa inyo yan. Ito ay parallel ng Book of Revelation. After the rapture of the church, yung mga pagtitiis hanggang wakas na mabuhay ang maliligtas at makapapasok sa Millennial Kingdom. Ito po ay may kinalaman sa mga Hudyo. So, ang kaligtasan natin sa ngayon ay maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat nasusulat, isang bahagi lang sasabihin ko sa inyo sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith and that not of yourself, it is a gift of God, not as a result of works, so that no one can boast. So ang kaligtasan nating tinataglay ngayon, mga kaibigan, ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo at tayo nga ay naligtas. So, pagdating ng tribulation period, hindi po tayo kasama sa tribulation period bilang church or believers kasi kukunin tayo ni Jesus Christ sa rapture. Hahaltakin tayong pataas, aagawin niya tayong pataas, dadalhin niya tayo sa himpapawid at doon niya tayo tatagpuin at makakasama for eternity. At ang Israel naman, after the rapture, ay magkakaroon ngayon ng 7-year tribulation period at sa panahon ngayon, ang Israel ay makakaranas ng matinding persecution na tribulation gawa ng Diablo sa pamamagitan ng Antichrist at yung matitirang buhay sa panahon yon ang sa maliligtas at mapapapasok sa Millennial Kingdom pagbalik ni Jesus Christ. So wala po kinalaman ito sa kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng perseverance. Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus Christ at hindi tayo pababayaan ni Jesus Christ. So yung perseverance of our faith is the work of God. The keeping knowledge of Jesus Christ ang maghahawak sa atin hanggang sa tayo kunin niya sa rapture. At maliwanag yan, yung keeping knowledge ni Jesus Christ. Sa Jude 1, ang sinabi dito ni Jude, ang kapatid ni Jesus Christ, sa ina, Jude, a servant of Jesus Christ and a brother of James, those who have been called, who are loved by God, the Father, and kept by Jesus Christ. So, ang problema po natin sa ating pananampalataya ay ang pagsunod sa Panginoon sa Kristo at ang pag-iingat ay nasa Kanya. Iingatan tayo ng Panginoon sa Kristo hanggang sa wakas. Ang sabi nga ni Paul, siya nag-umpisa at tatapusin ni Jesus Christ ang ating kaligtasan. At ang sabi pa ni John the Beloved, ang sino mang nasa sa kamay ng Diyos ay wala makakaagaw sa kanyang kamay. So tayo ay nasa kamay ni Jesus Christ, iniingatan tayo ni Jesus Christ bilang kanyang believer. We are called from darkness. We are the church
The church is the called out one. Ang church ay tinawag niya mula sa kadiliman at nilagay niya sa liwanag. We are called from darkness unto light, and now He is keeping us. So yung ating kaligtasan ay work of God. Kaya hindi po mawawala tayo kay Jesus Christ. Sapagkat sinabi ni Paul, sa Romans chapter 8, hindi ang kahirapan, pagsubok, kamatayan ang makapaghihiwalay sa atin kay Jesus Christ. So, kung tayo na kay Jesus Christ, hindi niya tayo ihiwalay sa Kanya. And at the rapture of the church, hindi na tayo mapapahiwalay sa Kanya for eternity. So, the tribulation period is ordained for Israel. That is the last 7 for Israel na papag-aralan din natin sa mga susunod. Ito ang huling 7 taon ay tinakda ng Diyos sa Israel kung saan ililigtas ng Israel. Kaya nga lang, dadanas ang Israel ng matinding pagsubok pa ng tribulation sa kamay ng Diablo, sa kamay ng Antichrist, sapagkat init na init, galit na galit ang si Satanas sa mga Hudyo. Sa pulat mula gusto niyang lipunin ng mga Hudyo. To annihilate the Jews, lipunin ng mga Hudyo. Ganyan katindi ang galit ng Satanas sa mga Hudyo, ganun din sa mga Kristiyano. But tayo mga Christian, tayo mga believers in Jesus Christ, although nakaranas tayo mga persecution from Satan and from this world, we will be raptured. And we will not go into the tribulation period. Kaya yung papasok sa tribulation period, yung makapagtitis hanggang sa wakas, yung mabubuhay hanggang sa wakas, yun ang maliligtas. Yun ang ibig sabihin nito mga kaibigan. Hindi ito tungkol sa ating kaligtasan. Na tayo magtitis hanggang sa wakas para maligtas, hindi po yun. Sapagkat tayo niligtas na ni Jesus Christ at mananatili tayo ligtas sa kamay ni Jesus Christ. It is the keeping knowledge of Jesus Christ, not our perseverance. It is the keeping knowledge of Jesus Christ na sinasabi ni Jude. Kaya mga kaibigan, mali po yung napapakinggan natin sinasabing ang mga pagtiis hanggang sa wakas ay sa maliligtas. Hindi po yun. Ang sino man sumampalataya kay Jesus Christ ay ligtas na, at maliwanag yan sa Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang condemnation. Nang tanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas, tayo po ay ligtas na sa impyerno. At hindi na tayo hatulang kahit kailan ng Diyos. At isa pa, we are not appointed unto God's wrath. Kaya hindi tayo papasok sa tribulation period. We are not appointed unto God's wrath. Hindi tayo tinakda ng Diyos sa kanyang puot sapagkat tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas. So yung mga kaibigan, marami po ako napapakinggan na sinasabing ang sino mga pagtiis hanggang wakas ang maliligtas. Ay subukan mo nga magtiis hanggang wakas. Kung maliligtas ka. Sige, pumasok sa tribulation period. Magtiis ka hanggang wakas sa kamay ni Satanas. Sa kanya mga false prophet at kay Antichrist. Matindi ang persecution and tribulation sa tribulation period. Kaya iniingatan ng Diyos doon ang Israel, and that is for Israel's salvation. So mga kaibigan, our salvation is secured. Kaya kung tatanggapin natin si Jesus Christ, katulad ko tinanggap po si Jesus Christ 38 years ago, my salvation is secured. My eternal security is in Christ, not my denomination or religion. Sapagat ang kaligtasan ko, ang author ay si Jesus Christ. Is the author and perfecter of our faith, not any church or any religion. So yung mga kaibigan, ang mangyayari. Kaya, ang kailangan natin, maligtas bago dumating ang tribulation period. Kailangan natin maligtas before the rapture. And it's so hard if you were left behind. Kapag naiwan ka ng rapture, mahirap ang iyong pagdadaanan mga kaibigan. So, sa panahon ito, madali lang kaligtasan. The day of salvation is now. Kaya ngayong aking pantapos lagi, yung ATM of salvation. ATM of salvation. Okay? Ang ATM kasi ay kung may ATM card ka, pagpunta mo sa teller machine, meron kang pera. Pero dito, pag tinanggap itong ATM na ito, meron kang kaligtasan. At mawawala din mga kaibigan ng ATM machine.
Mawawala ng ATM machine pagdating ng ilang panahon sapagkat magiging cashless ang ating society. So yung mga kaibigan, inuulit ko, kinakailangan mangyari ang lahat ng propesiyang ito. Kinakailangan mangyari at mangyayari ang mga prophesying ito, mga kaibigan. So maliwanag na sinasabi ni Jesus Christ na lawlessness will abound. Lalaganap ang lahat ng kasamaan at ito nga laganap na. At malalamig ang pag-ibig. Kita nyo, kahit saan ang salitang pag-ibig ay halos di mo na maramdaman. Bukang bibig na lamang. Maging sa church na dapat mo maramdaman ng pag-ibig. Tila ko minsan, hindi mo na maramdaman ng pag-ibig. Sapagkat ang church ngayon may mga karamdaman, may mga sakit. Selfish. Lovers of themselves. At yan, all these things, mga kaibigan, is happening now. Kaya before rapture will happen, you must be born again. So you will not be left behind. Okay. Bago ko magtapos, gusto ko ulitin sa inyo yung ATM. Ang ATM is, ang letter A is aminin. Sa lahat ng bagay, napakahirap umamin. Aminin mo na ikaw ay makasalanan, talikdan mo yung kasalanan, at tanggapin mo si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas. Yung A is aminin mo. T is tanggapin mo. Ang sabi nga ni John, sa 1 John, kasi, noong nasa Manila pa, meron akong kapitbahay na talagang natatawa ko sa kanya. Wala daw siyang kasalanan kahit isa. Ang kapitbahay ko, na isang pinagtatawanan ako, probinsyano daw ako, kaya ako tumanggap kay Kristo. Probinsyano daw ako kasi ako napunagan. Yes, talagang probinsyano ako. Taga rito ako sa Quezon. Nagtrabaho ako sa Manila. Doon kasi pagkatapos ng college, doon nagtrabaho. At meron naging kapitbahay na talagang wala siyang kasalanan. Kahit na mangyari. Kasi nga, kalaro ko dati sa Mahjong eh. Yung kapitbahay ko, Mahjong kasi. Pero sabi sa Bible, sabi ni John, ito sa 1 John chapter 1, verse 8. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Kung sasabihin mo na wala kang kasalanan, ay dinadayo mo yung sarili mo at ang katotohanan wala sa atin. Verse 10. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us as our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So kung aaminin natin ating mga kasalanan, tayo patatawarin ng Diyos at lilinisin pa tayo sa ating karamihan. So yan, ay matatanong, hindi mo na kailangang maglinis ng sarili. Aminin mo na makasalanan ka at lilinisin ka ng Diyos. At ang buhay magiging palinis na palinis hanggang sa dumating ang oras na paglapit natin sa Diyos o pagdating na rapture. So, kung inamin mo na ikay mga kasalanan, tinanggap mo si Jesus Christ na iyong tagapagligtas, manalangin ka naman na matuto ka, manalangin ka at magbasa ng Biblia. Sapagkat man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Alam niyo naman, nabubulol-bulol na ako ngayon kasi, alam niyo naman, sobra na sa senior. Well, anyway, thank God. So, man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, kung gusto mo lumago, sa pananampalataya mo, spiritually, learn to read the Bible. And pray that the Lord will put you in a church where you will be loved. Manalangin ka kung saan ka ilalagay ng Diyos, kung saan ka mamahalin ng mga servant of the Lord. Dalhin ka ng Panginoon kung saan ang church na ito ay servant, not boss. Marami kasi church ngayon, maraming boss, hindi na servant. Kung saan ka mamahalin, papakainin salita ng Diyos at pagkatapos gagamitin ka ng Panginoon.
Okay? So, kung ginawa mo yan, ikaw ay ligtas na sapagat anong kwenta ng pananampalataya kung ikaw naman ay hindi ligtas? Ang sabi ng relihiyon, magmembro ka sa kanila at maliligtas ka. Ang sabi ng Bible, tanggapin mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas at iyong Panginoon at ligtas ka na at hindi ka nahatulan kahit kailan. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood ng aking channel, ang Snatch Away. Ako ang inyong lingkod, Eli Gabreo, at sana ay panalangin nyo rin ako. Panalangin nyo rin ako sapagkat alam nyo naman na ito nga, I'm not healthy, but the Lord is keeping me. The Lord is keeping me. Yan ang pagkakaiba. Although I'm not healthy, the Lord is keeping me, and thank God for the privilege of serving Him. At kahit pa paano napagbabahagi pa ako ng kanyang salita dito sa YouTube at sa Facebook Live. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood, at kung inyo nagustuhan, sana inyong i-like at i-share. May the Lord bless you and keep you. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat. Ako yung kaibigan, Elec Ebreo. Hanggang sa muli.